Sigaw niyo nga po! Ay, nakihintay, sigaw niyo na forever niya? Yes, yun ang Lord. Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung ating forever. At kapag nagka-forever ka, dapat partner mo siya in every aspect of your life. Ano ba yun? Partner mo siya hindi lamang sa pagdarasal, hindi lamang sa pagsisimba, partner mo rin siya kahit sa iyong bulsa. Amen po ba? Sino nagsasabi totoo yun? Kapag ang Panginoon naka-forever mo, partner ka din niya sa iyong bulsa. Amen po ba? Nakasan nga natin? Parang mahina. Nanayag ka kasing topic, sabi pa tayo mga Kristiyano, kapag libre, gustong-gusto, manonood ng sine, ayaw ng libre, nagbabayad. Amen? Kung tayo mo sa picnic, may bayad. Pero pag sa Panginoon, gusto laging libre. Pero ang mga Kristiyano dapat hindi ganun. Kaya itong ating pastor, magpapaliwanag sa atin kung ano po ang tithes and offering. Amen? Sabi nga, forever mo si Lord, partner mo siya hindi lamang sa puso mo, kundi sa iyo rin. Ano po yan? Sa iyo rin bulsa. Amen? Dahil ang Panginoon ang nagbigay niyan. Kaya sabi nga nitong ating pastor na tawagin, bibigyan niya tayo ng encouragement para lalo tayong maging ka-forever ng Panginoon sa larangan ng pagbibigay. Tawagin po natin si Pastor Jane Pausan. Palakpakan po ang Panginoon para sa kanya. Amen. Magandang tanghali at masaya at maligaya, punong-puno ng kalakasan na pagdiriwang ng ika-36 year anniversary ng Manang Iglesia dito sa buong national at nagpapasalamat po kaming taga Negros at kami po ay pinahintulutan ng Panginoon at kapayapang nakarating. Kami ay naka-experience once in a lifetime habang nabubuhay ang bawat isa sa atin makaramdam ng banal at malakas na presensya ng Panginoon. Sino ka? Sino ako? Para iparamdam niya ang presensya niya sa iyo. Diba? Napakaswerte natin lahat ngayon. Maswerte ba tayo? Maswerte ba tayo? Lahat ng maswerte sa Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! At mas siswerte pa tayo pag nalaman natin ang salita ng Panginoon hinggil sa pagbibigay. Amen? Makinig tayo ng maikling salita ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 22 and verse simulan natin sa verse 18 na sinasabi, natakwat na pagkilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso kayong mapagpainbabaw? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis at dinala nila sa kanya ang seminaryo at sinabi sa kanya sa kanila, kanino ang larawang ito? At ang nakasulat. So verse 21, sinabi nila sa kanya kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo ang kay Cesar, ang sa kay Cesar, at ang sa Diyos, ibigay ninyo para sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, noong panahon yon, ang leader ng panggobyerno ng mga Hudyo ay si Cesar at nagbibigay sila ng buwis. Magmula noon hanggang ngayon, tayo din ay nagbibigay ng buwis sa ating panggobyerno. Pero may gobyerno sa langit na siyang hinahanapan din tayo ng pagbibigay. Ito po ay upang lalo, sabi nga, swertehin o i-bless ang tao ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na kung Kanya itong tatanggapin at buong pusong bibigyan ng katuparan ay darating sa Kanya ang ganito. Sa Malakias chapter 3 in verse 10 na sinasabi, dali ninyo ang buong ikapong bahagi sa
upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon, sa bagay na ito, nasabi ng Panginoon sa mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang durungawan ng langit at iuhulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Gusto po namin pagpapala? Ito yung sinasabi ng Panginoon na para sa Kanya. Ito pong bahagi. Yan sa tuwing tayo po ay nag-fellowship, nagkakandak ng service, ay ito po ay batas ng Panginoon na ayon sa banal na salita. Kaya wala tayong karapatan na hindi po ito ipatupad. Kaya in every churches ng Jesus Christ Black ay nagpapatupad po tayo ng kapo. Dahil ito po ay dinirespeto natin na salita ng Panginoon. Na bilang tayo ay may gobyerno spiritual. Masaya ba tayong magbibigay ngayon? Sabi ng Panginoon, pag binigay mo dyan ang iyong ikapo, sabi niya, bubuksan yung durungawan ng langit, siksiglig, umaapaw na pagpapala sa pamilya, sa katawang lupa natin, na pagpalain niya ng good health, bigyan niya tayo ng kaalaman sa paghahanap ng mga source of income at pagpapalain niya ang lahat ng source of income niya dahil ang Panginoon ay hindi sinungaling. Amen. Naniniwala ba tayo sa salita ng Panginoon? Pues, papatunayan niya yan sa inyo. Amen? Kaya magbigay po tayo ngayon, magkagalakan sa ating puso. Imbitahan ang lahat na tumayo at magbigay tayo ng ayon sa ating puso. At awitin natin ang awitin pagbibigayan. sa labing nating ibinigay sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na siyang magbibigay ng lahat-lahat sa amin, O Diyos. Ang lakas, ang buhay, ang hangin namin ng lahat, ang karunungan at kanuwaan sa araw-araw namin ginagamit upang isip kami, Ama, ng mga source of income. Ay ikaw lahat ang nag-provide, O Diyos. Kaya maraming salamat, Ama, naluhigit sa iyong pag-iingat sa amin at sa aming pamilya sa araw-araw. Narito po, Ama, yung sinabi na dalhin namin, Ama, sa iyong bahay upang bigyan ng pagkain. At kayo po ang magbubukas ng talangitan upang ibigay sa amin ang pagpapalang biyaya na walang kalalagyan. Ito po'y blessings sa lahat ng angulo ng aming buhay. Kaya narito kami, Ama, inaalay namin ihandog ang kapong ito, nawa ay baskasan, pinisyonan niyo po na sa pamagitan ng salapi ito ay patuloy pa na
lumawak ang ministeryo ng Pulimbiyaya na yung tinawag na dahil sa katapat. Salamat sa Panginoon, kayo na po ang magaling ng naaayon sa iyong pasya sa bawat isa sa amin. At Lord, balik namin ang lahat ng pasalamat, papuri at buong pusong pagsamba sa iyong Panginoon.